Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Sandra de Masangal ng CRC Cabuyao Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Ang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga ay matutunghayan at mapag-aaralan natin ang aklat ng Levitico chapter 20 verse 6 to 8 na may pamagat na The Penalty for Involvement with the Occult. Bago po tayo magpatuloy ay dumako po muna tayo sa isang maikling panalangin. Panginoon, pagpalat na kaila sa lahat, sinasamba at pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa amin. Labis din po ang aming pasalamat sa walang hanggang awa at pagkalingan mo sa amin. Gabayanin niyo kami sa aming gawain. Ihanda niyo po ang aming puso at isip sa pagtanggap ng inyong mga aral upang lalo pa po namin maunawaan ang mga salita sa umaga na ito. Masalamin po nawa ang iyong layunin na dakila sa aming mga buhay. Panalangin po namin ito sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Levitico chapter 20 verse 6 to 8. 6. Ang sinumang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu na mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. 7. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. 8. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Akong si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa parusa sa mga sumasali o gumagawa ng mga gawaing occult. Ang occult o occultismo ay karaniwang nauugnay sa lihim na kaalaman at kasanayan sa pagharap sa supernatural na pagkuha ng personal na kapangyarihan. Ang occult, gaya ng panghuhula, pangkukulam, o ang mga taong kumakausap o tumatawag sa mga namatay na, ay mga gawaing hindi galing sa Diyos at galit ang ating Panginoon sa mga taong gumagawa, sumasali at tumatangkilik dito. Pag kumukonsulta tayo sa mga taong gumagawa nito, ay para na rin natin tinatalikuran ng ating Panginoon dahil tayo ay dumudulog kay Satanas sa pamamagitan ng mga ginagamit niyang instrumento para malihis ang ating landas at mawala ang pananampalataya natin sa Diyos. Halimbawa, ang mga tao may sakit na imbis na dumulog o magdasal sa ating Panginoon ay pumupunta sa mga nagtatawas para dito magpagamot at nilalagay nila ang kanilang tiwala at pananampalataya na sa pamamagitan ng tawas ay mapapagaling sila nito. Mahigpit na kinukundina ng Biblia ang magawain ito. Mababasa natin ito sa Levitico chapter 19 verse 26. Huwag kayong kakain ng anumang karne na may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Ang mga gumagawa, sumasali sa panghuhula at pangkukulam, pagtawag ng espiritu na namatay na o iba pang gawaing mahiwaga ay kinasusuklaman ng ating Panginoon. Mababasa sa Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12. 10. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. 11. Na mga mananawas at na mga sumasangguni sa mga espiritong namatay. 12. Sino man ang gumagawa ng aliman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na iyong Diyos. Pakatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya itinaboy ang mga nakatira sa lupain na pupuntahan ninyo. Ang parusa sa pagsasagawa, pagtatangkilik o sumasali sa mga gawaing ito ay kamatayan ng kabayaran. Mababasa sa Exodo chapter 22 verse 18, ang mangkukulam ay dapat patayin. At gaya ni Saul na hindi sumunod sa ating Panginoon at sumangguni pa sa mga kumakausap sa espiritong namatay na, ay kamatayan na naging kabayaran. Mababasa sa unang Kronika chapter 10 verse 13, namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa mga kumakausap sa espiritu ng namatay na. Sa ating konklusyon, ang mga taong gumagawa, lumalahok o tumatangkilik sa mga gawaing occult ay nasa maling landas at sila ay nahihiwalay sa ating Panginoon Diyos. At kung wala ang Diyos sa kanilang buhay, ang kahihinatan nila ay malaking kapahamakan. Huwag tayong sumali o magtiwala sa mga gawaing ganito. Sa Panginoon Diyos lang tayo umasa at sa kanyang mga tagubilin. Ituon natin ang ating mga mata at pananampalataya sa ating Panginoong tagapagligtas na si Hesukristo. Siya lang ang ating hanapin sa lahat ng oras.
Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, pagpala at dakila sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito na pinuspos niyo po kami ng iyong aral at salita at sa pangunguna sa aming gawain. Nawa po Lord, ang mga natutunan namin ay maisa puso at maisa buhay namin. Lord God, dinadalangin din po namin ang bawat pamilyang nahihirapan dahil sa taas ng bilihin. Nawa po Lord, ibigyan niyo po ng wisdom at tamang pagkapasya ang namumuno sa amin na makagawa sila ng solusyon para sa problema. At patuloy po nilang gawin ang mga kabuti sa aming bansa. Tinataas din po namin ang nalalapit na eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan. Nawa po ay maging malinis, mapayapa at patas ang darating na halalan. Dalangin po namin ito sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay-nilay ng kanyang salita sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.